Magandang araw mga bay. Pagsapalaran na naman tayo sa laot at magbabaka sakali na meron tayong madala pa uwi. At syempre para meron tayong mailagay sa pagkainan. So yan mga bay. Solo tayo pa rin ako mga bay. At bali, 2 araw ito na magkakasunod na laot. Kaya tara, samahan niyo ako para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Prepare lang mga bay, tapos straight option na tayo. Let's go! Alright, let's get into action mga bay. Pagkatapos nga mag-prepare, baba ka agad sa dagat para naman makapagsimula na ng paghahanap. At nagkaroon ka agad tayo ng blessing para sa ating dive na ito. As usual, load ka agad tayo ng pana para ready to shoot anytime na meron tayong makasalubong. At first dive of the day mga bay, medyo malayo na nalangoy ko nito mga bay dahil ilang dive natin nagawa at wala tayong sumpungan. Dito, isang barchik coral trout ang aking susubukan panain. Nakadapa lang siya sa may buhangin mga bay. Target hit mga bay, pero habang pataas ako nakita ko na humiwala yung isda sa ating shop at hindi na rin nakalangoy palayo. Kaya sigurado na ako na patay na yung isda dahil medyo fatal yung tama. At dito nga mga bay, habang papalapit ako wala nang galaw yung isda. Yung pala ay fatal yung tama at napunit yung kanyang laman. Medyo napalaki tuloy yung sugat. Anyways, gusto rin ito mga bay. Mabibilang na rin natin ito as blessing sa araw na ito. Gusto rin para sa isda dahil mabilis ang kanyang pagkamatay. Hindi na gano'n nagsasad yung isda. Alright, shout out muna tayo mga bay. Shout out kay Nono Guys Vlog, Romulo Rosales at sa Rosales family ng Goa, Camarines Sur. Shoutout din kay Oli Adventure from Toledo, Cebu City. Shoutout din mga bay kay Mr. Dindo Altiche ng San Fernando, Masbate. Maraming salamat sa suporta mga bay. At syempre, nagsagawa ulit tayo ng panibagong pag-dive mga bay. Ito mga bay medyo mababaw lang na spot. Sinilip ko dahil madalas ako makakita dito ng grouper, pero hindi natin nakukuha yung tamang timing para mapana. Sa pagkakataon to mga bay meron din namang nakatambay sa ilalim at nakatingin na pala sa atin. Ang akin sinilip nakaharap sa atin yung isda, kaya umatras na ako ng bagya at pinuesto yung ating pana at subukan nating makalabitan ng isdang ito. Ayos, at sa pagkakataong to mga bay itinamaan na natin at nagawa nga nating mapana yung isdang lagi ko nakikita dito, isang marble grouper. At syempre ang pagpanang yun ay shoutout kay Inday Jason Vlog at shoutout din kay Ma'am Rosana Villahermosa, sulit supporter natin mga bay. Shoutout din kay Kabady Rai TV from Bicol. At shoutout din kay Mr. Leopoldo Orsal at sa asawa niya si Marilo Dilarama from Quezon City. Retrieval tayo mga bay ng ating napanang isda dahil nagawa niyang isuot sa loob ang ating shop. At habang ginagawa natin yan ay shoutout ulit tayo kay Tata Ontoy Fuji from Quezon Province. Shoutout sa inyo sir. At shoutout din sa Umayana family ng Antique. Alright,
nadagdagan na naman ng blessing ang araw natin mga bay, at isang magandang klaseng isda, marble grouper or bugtong. Matapos ko nga ma-secure, mabante ako at nagsagawa ulit ng panibagong pag-dive. Kaya hindi ko inaasahan mga bay, merong napakagandang blessing at napakalaki na nag-aantay dito sa atin. At ito mga bay ang sumunod na nangyari. Isang cuttlefish mga bay ang nag-aantay sa ilalim ng biyak ng bato. Hindi ko inaasahan yun mga bay, dahil madalas kong mapana dito mga samaral, at kung minsan naman maliliit na giant trevally. Sobrang thankful mga bay. Kaya shoutout ulit tayo mga bay kay Kasalom TV. At syempre shoutout kay by Boss Job Spearfishing, by Jovin Cambari. Bye. Shoutout, ingat lagi sa pagta-dive. Shoutout din kay Red Lines Corner. At syempre shoutout kay Edmond Pinanya. Dive safe din ulit mga bay. Shoutout din kay Brad Junjun Quezon. Dive safe din bay. Mga kapwa din natin Spiro. Kay Sir Bon Portales, shoutout sir. Shoutout din kay Alikabok sa dagat. Alright. Bagamat laging malinis kapag ka nasa tubig, pero meron talagang alikabok. Ayan na. Nangingitim na yung tubig mga bay, dahil sa tinta ng cuttlefish na to o kulambutan. Medyo malaki na mga bay, kaya tuwang-tuwa na ako dito mga bay, dahil meron ng blessing at boundary na ang ating huli sa araw na ito. Ito mga bay, tinatanggal ko kagad yung kanyang tinta habang nasa tubig pa, dahil kapag nakaahaw na siya at meron pa lumabas na tinta, nagkakaroon ng dumi ang kanyang laman, at hindi natin gustong mangyari yun na magkadumi yung kanyang laman, dahil nagiging class B ito pagdating sa buyer natin. Kaya dito pala sa dagat tinatanggal ko na agad yung laman loob, especially talaga yung kanyang tinta, para hindi na magmantsa sa kanyang laman. Alright, habang nililinis ko ang kulambutan mga bay, shoutout ulit tayo kay Larry Amos Hilario Lakwachero. Ingat lagi bay sa paglalakwatsa. At shoutout din kay Kabugsay TV. Bay, bili ka na makina bay para hindi ka na magbugsay. Alright, ang tagal malinis ng kulambutan mga bay, dahil medyo malikot yung dagat, hindi ko kaano masilip sa loob. Pagkatapos ko nga ma-secure ng cuttlefish mga bay, binalikan ko na yung daan na aking binaybay kanina habang papunta ko dito sa spot na to, dahil halos 2 oras na yung langoy natin bago tayo nakarating dito. At sa loob ng halos 2 oras na yun mga bay, ilang minuto lang yung pagitan nung sunod-sunod nating mahuli yung ating mga blessing na nasumpungan sa araw na ito. Pagkakataon to mga bay, medyo nahihirapan din akong kumilos, kasi sa kadahilan ng napakalamig talaga ng tubig mga bay kapag ganitong amihan season. Meron tayong mga blessing na nasusumpungan mga bay, at meron pang libreng ice na binibigay. Ang problema, yung ice nakalagay sa dagat, kaya sobrang lamig talaga ng tubig at ang hirap kumilos. At kapag ganito mga bay na malamig yung tubig, halos kalahati ng aking breath holding time yung nababawas sa aking normal na pagpigil ng hininga. Anyways, move forward tayo mga bay.
Isang barchic coral trout na naman na aking nadaanan. Malapit na ako sa bangka. At sabi ko nga, boundary na sa araw na to, kaya pag nahuli ko to uuwi na ako. At binigay naman sa atin ng pagkakataon mga bay. Tinamaan natin yung ating huling target para sa araw na ito. Nagsagawa pa nga tayo mga bay ng retrieval operation dito sa ating napanang barchic coral trout dahil nagawa niya pang isabit sa loob, pero hindi naman ganun katindi yung pagkasabit at successful yung ating pagkuha sa kanya at mabilis lang din naman. Alright, 4 na klase ng isda lang mga bay yung huli natin sa araw na ito, pero sobrang thankful ako dahil napakagandang isda naman mga bay ang binigay sa atin para sa araw na ito. Ano naman tayo? Kala ko wala akong mga huli. Bali, halos kulang-kulang 2 oras yung langoy ko na wala pa ako napanang isda. Wala pa talaga. Hanggat sa karating na ako dun sa malayo. Doon, nakahuli ako ng ublong, sunod-sunod. Meron tayong sumpungan. Salamat sa Diyos. Kaya pa rin tayo blessing. Merong napakalaking blessing. Napakalaki. Alright. Yan na. Maraming salamat sa Diyos. At meron tayong nasumpungang blessing. Meron tayong napakalaking tauban. Yan. Kulang-kulang 5 kilo din yan. Nasa 220 na yung kilo ng tauban. Kaya malaking blessing na. Meron na tayong pambili ng pangluto kahit na papano dahil birthday ngayon ng aking nag-iisang babae, si Ate Rashmi. 5 years old siya ngayon, kaya handa tayo kahit konti. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng blessing. Right, medyo maaga pa, mga estimate ko ng oras mga nasa alas 4 pa lang, pero mas maganda kung kami tayo maaga para makabili pa tayo ng luto natin para sa birthday ni Ate Rashmi. Alright, kita tayo sa bahay mga bay. Alright, ayan na mga bay, benta natin ang araw. Nagkamali pa, sayang 2.7 sana, kailan naging 1.548 na lang. Nagkamali ng lista yung cashier, pero anyways okay lang, mas okay na yung honest. Alright, naman tayo sa laot, nagipagsapalaran na naman tayo. Update pa rin tayo mga bay, tayo nagbabanda sa estudyante natin na daycare. So saka pa tayo nakapagpalaot pag uwian galing sa school ng daycare. Kaya mga ilang linggo siguro na panay half day yung laot natin. Alright, magpapakasakali tayo ngayon na makahuli at merong may uwi. Siyempre para may mailagay sa pagkainan. At solo time pa rin ako mga bay, kaya lagi panalangin yung baon natin. Siyempre
syempre hindi natin pinipilit kung hanggang saan lang yung ating limitasyon eh, hanggang doon lang. Alright, naka-prepare na mga bay, kaya tara, samahan nyo ko. Let's go! Alright, panibagong pakikipagsapalaran na naman mga bay. Ito ay ang sumunod na araw matapos makahuli tayo ng cuttlefish. Ito yung nagnuunang isda natin mga bay. Hindi ko na nakuha ng video dahil papaalis na siya nung makita ko, kaya agad na lang ako nag drop down para i-drop shot na lang siya at tinamaan naman. Is secured, kaya sagawa ulit tayo ng panibagong pag-dive. Dito ay papalapag pa lang ako sa may ledge ng bahura nang merong biglang sumulpot na mga grupo ng yellow spotted rabbit fish. Plano ko pa sana ay double kill mga bay, kaya lang naspook na sa atin, kaya inana ko na lang yung isa kaysa naman sa wala pa tayong mahuli. Alright, target hit mga bay, at meron na tayong pangalawang isda sa araw na ito. Isang yellow spotted rabbit fish. Dalawa na ang ating isda mga bay, at sa pagkakataong to ay medyo hapon na ako mga bay nakapunta sa laot. Sa part na to mga bay, nakita ko na agad yung buntot ng isang klase ng isda, kaya agad daw nag-drop at nakumpirma ko na isa palang golden trevally or badlon. Kiay pa yung badlon habang papalapit sa atin, hindi niya alam mamatay na ako na mapana ko siya. Alright, panigurado na meron na tayong boundary na huli araw na ito mga bay, dahil tumagos yung ating shop at napunta yung isda sa ating shooting line, kaya sigurado na mahuli natin. Komportable naman tayo na hindi niya magagawang maputol yung ating shooting line dahil Dyneema line yung ating ginagamit at hindi naman mamaw yung badlon, kaya hinayaan ko lang siyang pumalag-palag sa ilalim hanggang sa mapagod, saka ako na niretrieve. At ayan nga, mahina na yung isda yung aking inantanggal yung mga nakasabit na lugid sa ilalim. Magalaw pa naman pero hindi na ganun kalakas. Dahil dyan, shoutout muna tayo mga bay kay Mr. Anthony Rodriguez. Shoutout sa inyo sir. At shoutout din kay Cesar de la Cruz. Shoutout sa inyo sir. Enjoy lang kayo sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Kung mahawakan ko na yung isda mga bay, gumagalaw pa rin, kaya desisyon ako na ay brain kill na lang para hindi na mas tumagal yung pagsasuffer ng isda. At sabi nga sa mga pag-aaral na mas masarap yung quality ng isda kapag brain kill at na-bleeding. Kaya ito yung ating gagawin para hindi naman lugi yung mga makabili ng ating huling isda at talagang may enjoy nila yung pagkain sa isdang to. Alright, dahil two-way palagi yung ating ginagawa mga bay kapag ka nagda-dive tayo, iniiwala natin yung bangka, pinupunduhan lang natin sa isang spot na komportable tayo na hindi maanog. Pagkatapos ko ma-secure ito bumalik na ulit ako sa aking dinaanan. Pagkatapos ko nga ma-secure yung isda mga bay, marami pang dive ang aking nagawa hanggang sa makarating ako sa spot na to.
ito ay meron sanang napakalaking blessing na nag-aantay mga bay, kaya lang hindi binigay sa atin ang pagkakataon. Ito yung nangyari mga bay. Napakalaki sana mga bay ng coral trout na yan, kaya lang hindi tinamaan. Napakabilis talaga kumilos ng mga ganong klaseng isda. Anyways, move forward tayo mga bay. Malapit na ako sa bangka sa pagkakataong ito. At yung area na to madalas kong mahulihan ng mga mamaw na giant trevally. Sa mga previous videos ko, kung makikita ninyo, ito rin yung spot na yon. At dito nga dahan-dahan lang akong pumwesto sa madalas kong pagpwestohan, dahil ito yung pinakamagandang anggulo para makapana sakali mang merong dadaan o nakatambay na malalaking isda dito sa area. Pero sa pagkakataong ito parang walang malaking isda na nagpaparamdam, dahil masyadong kalmado lang yung mga bait fish na nasa ilalim o yung maliliit na isda, hanggang sa dumaan itong Spanish flag snapper mga bay, at yun na lang ang ating kinalabitan. Napakaganda ng tama, stone shot mga bay. Dahil dyan, shout out tayo kay Sir Danilo Adalim at sa anak niyang si George Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Enjoy lang kayo sa panonood nyo sir. Maraming salamat sa suporta. At ayun mga bay, ito na yung naging last fish of the day natin. Bago man tayo bumalik ng bangka, unload na natin yung ating bana for safety reason na rin. Alright. Mga bay, halos 3 oras na dive. Ayos, may blessings din tayo na simpungan. Kabila ng malakas na hangin, malalaking alon, at sobrang lamig ng tubig. Kahit pa paano, meron pa rin tayo na simpungan blessing. Alright, nakarating ito sa tabi mga bay, at medyo panatag tayo dahil maganda ang ating huli sa ating pangalawang araw. Bali ang ginagawa ko mga bay, nagda-dive ako ng 2 araw na straight. Tapos sa pangatlong araw magpapahinga muna ako para naman hindi ganun ka rugado yung katawan natin, dahil inibiro yung paglalangoy at pagpipigil ng hininga. Talagang nakaka-drain ng energy at nakakapagod. Kaya kailangan natin mag-recover sa tamang oras. Kaya 2:1 yung aking ginagawa. Alright. Gamay lang ang ikuha. Gamay lang ang ikuha. Walang uban. Oh, gede ang kalma.
Yung nakaraan yung lago, pag alas 2 na rin yan. Kanina alas 2 na rin ako nakasisig. Pag uwi galing sa school man, kasi magluto pa ako bago magalis. Alright mga bay, sigurado na naman ang ating pambili ng bigas, pambili ng diaper at ng gatas ni baby. Mahigit 700 yung benta natin. Opo. Kaya lang kulang pa yung bigay ng bimili. At sinundan ko na sa tindahan dahil walang barya. Oh, huwag dyan. Tawang kami tuloy umuwi mga bay. Tun. Dinaan ko muna itong isang isda kila mama para pang ulam nila. Ayan. Kasama ko dito ang aking nag-iisang babae, si Ate Rashmi. Alright. Kuhan. Nabutan mo nga sila dito na Kuhan lang kayo busy isda. na manood ng mga Saka badlo na Korean teleserye. Kasi saka good size na sono. Pa, sige ka pa. Bilis ka na papang, hindi ka pa nang bilis kay papang. Okay, ang talaga ako nito. Foto lang na, masya ka karon. Pwede na to. Mga bay. Kain mo, kain mga bay. Kain mga bay. Dito magkain si mama kung nagbantay pa yung kay Bibi. Walang bantay si Bibi. Ayun. Kain na mga bay. Dito tayo magkain. Mga ilang linggo pa siguro mga bay ang aking bubunuin na palaging half day yung aking magiging pag-dive dahil sa umaga ay pumapasok yung ating Ate Rashmi sa school at ako yung naghahatid at nagbabantay at inaantay ko pa na mag-uwi at sila at pagka uwi sa bahay ay mag-aasikaso pa ako para sa kanilang pagkain ng pananghalian para hindi na kailangang kumilos ni misis. At pagkatapos na saka pa ako pupunta ng laot para makapag-dive. Anyways, maraming salamat mga bay sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mumunting vlog at sa inyong pagsama sa akin sa araw-araw ng aking pakikipagsapalaran sa laot. Maraming salamat mga bay. Sa mga bago po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan i-hit yung like at subscribe na rin para updated po kayo sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Alright mga bay, maraming salamat sa Diyos at hanggang sa muli mga bay, peace out.